Dito sa Devas, ang mga dating hari at reyna ay isa na lamang alaala. Ngunit ang mga gaya kong Iftre ay narito pa rin, sapagkat may mga sugat pa kaming inaalagaan at mga alaala na hindi pa namin kayang pakawalan. Nandito na ako! Ito ba yung hinahanap mo? Nakalawalo! Sangre! Tapos ka ngayon, Sangre! Narito ako upang balaan ka. Lalo na sa iyo, Adam. Dahil kay parurusahan niya sa salang panggugulo rito sa pingitan. Orime! Orime! Magsisimula na ang Aberrant Ultador! Hindi ko matatanggap ang pagkatalo mula sa isang alipin. Si Adamus ay nagtagumpay sa labanang ito. Ivolime! Sangre Adamus! Tundente! Vi Keramitena! Tundente! Geatres if agtura ansu if ashelan moeganto et devas. Hindi laging tuwid ang daloy ng panahon sa Devas. Ito'y paikot-ikot rin. Gaya ng mga alaala na naglalaho. Ngunit maaaring balik-balikan. Bago maganap ang pananakop ni Mitena, bago mga matay ang lahat ng mga engkantadong mahalaga sa akin, ay may hiningi ng alay na nakita ni Cassiopeia sa kanyang mga mata. Humihingi ang bugna ng kapalit upang maisilang ang bagong tagapagligtas. At ang reyna ay tumalima sa kagustuhan ng bathala at bugna. Ito'y tungkulin na kailangan nilang gawin. Isakripisyo ang dalawa para sa kaligtasan ng mas nakakarami. Ada, sasama na lamang po ko sa inyo mamaya. Tutulungan ko po kayo kumuha ng ginto sa bundok. Anak, maiwan ka na lamang dito. Samahan mo na lamang muna ang iyong ama. Hindi naman ako magtatagal doon. At babalik din ako agad. Sige po, Ada. Ada, pagbalik mo ay maaari po bang mamasyal na lamang po tayo? Nais ko po kasing bumalik sa mall ng mga tao. Tunay na aliw po talaga ako sa kanilang mga mall. At sa kanilang mga sinihan. Ada, maaari po bang manood po tayo ng sine? Oo na. Sige na, anak. Pagbalik ko'y pupunta tayo dun sa mall. At manonood tayo ng sine, ha? Para makabawi naman ako sa'yo. Karadiyo, Ada. Karadiyo. Gaya. Walang kamalay-malay ang aking kapatid sa nalalapit na kamatayan noon ng kanyang asawa at pinakamamahal na anak. Mahal na Emre,
May nais akong idulog sa inyo. Kailangan maganap ang naktakda, Amihan. Ito ang bugna ng Encantadia. Hindi ito bugna, mahal na Emre. Isa itong panining lang sa aking kapatid. Sapagkat inilihim sa kanya ang totoong dahilan kung bakit kailangan nilang manirahan sa mundo ng mga tao. At isa rin itong pagtataksil kay Akil na matagal nang naglingkod sa Encantadia. Ito ba ang gantimpala ng kanyang katapatan? Mahal na Emre, nagmamakaawa ko sa inyo. Sa inyo na sinasamba ng lahat ng tapat na Encantado. Gamitin niyo ang kapangyarihan niyo upang ikutin muli ang panahon. Ibalik niyo si Gaia at Akil sa Encantadia. Reyna ng Lirayo, kung hindi mamamatay si Akil, hindi makikilala ni Danaya ang mortal na si Teo. Kung walang Teo, hindi maisisilang si Terra. Kung walang Terra, mawawasak at mawawala na rin ang Encantadia. Ngunit bakit si Gaia, mahal na Emre? Na isa lamang paslit. May pagkakataon pa tayo upang iligtas siya, mahal na Emre. Bigyan niyo ng babala ang aking kapatid sa kanyang panaginip upang magkaroon siya ng pagkakataon upang iligtas ang aking hadiya. Amihan, marupok ang buhay, tao man o hindi. Ang daigdig ay hindi rin laging makatarungan. Mamamatay si Gaia dahil hindi laging sapat ang pag-ibig para magligtas ng buhay. Ang kaibahan lamang, may saysay ang kanyang kamatayan. Ano ang saysay nito, mahal na Emre? Ang pagkamatay ng anak ay bangungot ng bawat ina. Ngunit mula sa bangungot na iyon, matututo si Danaya ng habag. Matagal nang mahabagin ang aking kapatid. Anong habag bang kailangan niyang matutunan? Paumanhin, mahal na Emre. Ngunit hindi na kailangan ni Danaya ang aral na ito. Ito'y aral din para sa lahat ng mga nabubuhay at gaya mong hindi. Lalo't nakatakda na ang pananakop ni Mitena. Kung ganun, si Mitena na lamang ang wasakin niyo. Dagundungin mo ng apoy at kidlat ang kanyang iftre. Kung kaya niyong isakripisyo ang aking mga kadugo para sa balansing sinasabi niyo, bakit hindi na lang si Mitena? Ang inyong mga ninuno ang humubog sa kanyang galit, Amihan. Itinanim ni Memel ang mga tinik na sumugat sa puso ni Mitena. Ngayon, hinihiling mong sunugin ko ang hardin na diniligan ng sarili ninyong dugo. Isa po ba itong parusa sa mga kasalanan ng aming ninunong mga Encantado na si Memen at Ornia? Hindi parusa kundi ang bunga. Ito ang unang aral sa kabanalan, Amihan. Kahit ang nag-iisa at pinakamakapangyarihang Diyos at maging ang mga bathala dito sa lupa, ay hindi rin kayang bawiin ang magiging bunga sa bawat pasya ng mga nilalang. Kahangang-hangang karunungan. Hindi niyo pala kayang pigilan ang kalupitan ng inyong mga nilalang. Hindi kalupitan kundi kalayaan. Wala kaming laban sa kalayaang pinagkaloob sa lahat. Maging si Mitena ay may aral na kinakailangang matutunan. Yan ang ikalawang turo sa kabanalan. Ang pagpapahalaga sa napakabigat na karapatan ng lahat ng mga nilalang sa kanilang kasarinlan. Ano pa ang magaganap sa sandaling magtagumpay si Mitena? Hindi lamang sina Akil at Gaia ang mag-aalay ng buhay. Kaya't ihanda mo ang iyong puso, Amihan. Hindi pa tapos ang mga panaghoy at pagdurusa. Naganap nga ang itinakda. Namatay sina Akil at Gaia sa kamay ng mga tao. At ito ang nagwasak sa puso ng aking kaawa-awang kapatid. Masyadong dumurog sa akin
lalo na't ang pagdating ng Iftre ng mga namayapa. Ang siya na yatang pinakamalungkot na pangyayari sa Devas. Ado, nasan tayo? Bakit ang lamig dito? Narito na kayo sa Devas, Gaia. Kapwa na kayong namayapa ng iyong ama. Ado, totoo ba to? Natatakot ako, Ado. Mahal na Emre! Emre! Mahal na Emre, aming bathala! Emre, naririnig mo ba ako? May halaga pa ba sa'yo mga gaya kong namayapa na walang dahilan? Batid ko ang iyong mga hinanakit at sama ng loob, Gaia. Emre? Ikaw nga marahil siya. Tumindig ka, anak. Batid ko ang iyong mga katanungan. Bakit ako? Hindi ako masama. Wala akong ginawang mali. Naging masunurin ako sa aking ada at ado. At sa lahat ng nakakatanda sa akin. Ngunit, bakit mo ko hinayaang mapaslang? Para sa isang kapatid na hindi ko na makikilala pa? Kami po ba ni Ado ay tunay na sakripisyo lamang? Hindi ka sakripisyo, Gaia. Ikaw ang simula at ang iyong kapatid ang pag-asa. Pag-asa? Habang ako ang masakit na aral na kinitlan agad ng buhay? Ang mga sagot sa tanmo ay hindi laging makatarungan sa inyong paningin. Ngunit pinili mo pa rin humarap sa akin, kaya't ikaw ay higit pa sa isang paslit. Kung ganun, ay hayaan ninyo akong humiling, mahal na Emre. Ibalik mo ako sa aking buhay. Hayaan mong hintay na salubungin ko sa Encantadia ang pagbabalik ng aking ada at kapatid. Tutulungan ko sila. Sasagipin namin ng Encantadia sa anumang panganib at sino man nagbabanta sa kanya. Gaia, wala ka ng ganap sa tadhana ng mga nabubuhay pa. Ngunit maaari kitang gabayan upang maging liwanag at gabay sa iyong kapatid na paparating pa lamang sa Encantadia. Pag-isipan mong mabuti ang aking mga dinuran. Kung hindi mo ko kayang ibalik, kung ang tadhana ay para lamang sa mga pinili, hindi ibig sabihin wala akong saysay. Ako ang lilikha ng sarili kong tadhana. Si Gaia ay isang Iftre na hindi pa buo, ngunit niyakap na agad ng kamatayan. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong lumago. Habang ako'y nabigyan ng lahat ng iyon, isinilang ako na isang diwaning tagapagtanggol. Sangreng inatasang mag-init sa isa sa 4 na banal na brilyante. Hinirang bilang reyna at sa pagpala ng bathala, naging ina sa pamamagitan ng panaginip. Kung saan una kong nakilala ang enkantadong bukod tangi kong minahal. Nawala akong kamalay-malay noon na iniibig rin pala ng aking kapatid. Si Alena, ang aking pinakamalalim na dalamhati, ang pinakamabigat kong pagsisisi. Gaano nga ba kalupit ang naging kapalaran naming magkapatid? Ngunit si Alena ay tila bataluman din ng pag-ibig, kaya siya'y nagparaya. Nilimot ang sariling damdamin, alang-alang sa aming kapatiran. Ang aming sanggol ni Ibrahim ay isinilang sa gitna ng digmaan at mga lihim. Ngunit agad ring inagaw sa aking bisig. Pinalitan ni Perena noong panahong siya ay puspos pa ng galit at dilim ng sarili niyang anak na inakala kong akin. Upang balang araw, ang anak niyang si Mira ang akuin kong tagapagmana ng trono, at sa lahat ng ito, si Ibrahim ay naroon.
Isa siyang pag-ibig na sinikap kong pigilan upang wag kong masaktan ang aking kapatid. Ngunit pag-ibig na tahimik na lumago sa pagitan ng mga lihim na titig at katahimikan. Pag-ibig na sinubok ng tadhana at ng mga digmaan. Pagmamahal na hindi naging madali, ngunit kailanmay hindi rin sinukuan. Hanggang sa huling sandali ng aking kamatayan. Sa aking dalawang kamatayan, nagbago ang lahat kay Ibrahim, kahit na nagdaan pa ang mahabang panahon. Mahal na Rama. Bakit napakadilim? Mga kawal, buksan ang mga kandelabra. Ayoko ng liwanag. Binubulag lamang ako nito. Nababahala na ang iyong konseho. Lumipas na ang maraming panahon, ngunit wala ka pa rin tagapagmana. Tungkulin mong bigyan ng bagong usbong ang Sapiro. Meron na akong anak! Siya ay binigay sa akin ni Amiya. Bilang isang alaala. Subalit si Lira ay isinilang para sa Lireyo. Ngunit, tinanggihan niya ang trono ng mga diwata. Isinuko niya ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Ang prutas na ito ay maasim. May version to sa mundo ng mga tao. Tawag namin doon, sampalok. Ay, Mira, alam mo ba, doon ako lumaki sa mundo ng mga tao? Alam ko. Alam mo na pala yan. Ayun, gamit namin ang sampalok na yon. Ito, yung gantong prutas na maasim na pampalasa sa mga putahe. Gaya nito. Napakasarap nito. Promise, paborito ko to. Miss na miss ko na nga to eh. Ang tawag namin dito, sinigang na buto-buto. O sinigang na pasneya. Wala, hindi nag-react si ate. Okay, pero, ay, basta masarap to. Alam mo, Mira, tigilan mo nang ipag-video mo na yan. Sabi mo kasi. Tulungan mo na ako dito. Alam mo, magicin na lang kaya natin to para mabilis maluto. O, dali na. Gutom na ako eh. Oh, sige. Magic na ako ah. Okay, teka. Bango. Ay, ayan na. O, diba? Ang bilis maluto. Okay na to. Let's eat. Kain na tayo. Let's eat. Let's eat? Ano yun? Salitang English yun. English sa mundo ng mga tao. Ano yun? It's like a language. Marami yun. Iba-ibang klase sa mundo ng... Gutom na kayo, di ba? Kain na lang tayo. Ibig sabihin kasi nun, kain na po tayo. Kain na tayo. Sina? Kain na. Masarap to, promise. Maraming salamat, mahabaging Emre. Ba't ka nagpapasalamat kay Emre? Dapat sa Diyos ka nagpapasalamat. Alam mo ba, mas makapangyarihan yung Diyos na kilala ko kay Emre. Kanin. Yung Diyos na kilala ko, dun sa mundo ng mga tao ko yung nakilala eh. Diyos ng mga Kristiyano yun at hindi. Nag-iisang kataas-taasan at nag-iisang Diyos. Yung Emre yung kilala mo, walang-wala yan. Paumanhin, Diwani. Ngunit bawi mo ang kalapastangan kay Emre. Kung gustong pumabuhay dito sa aming lupain. Oh, Lira. Poltre sa sinabi ni Lira. Ginanaas ka, no? Hindi hangarin ni Lira na alipustahin si Emre. Poltre. Warka. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanila yun eh.
Mamaya tayo pa yung maging sahog dyan sa sinigang mo. Pero totoo naman yung sinasabi ko, Mira. Alam mo yun ba? Hindi naman ako nagsisinungaling eh. Alam ko. Pero hindi ito yung tamang panahon at lugar. Peace at pakikipagkaibigan ang hangad namin. Kaya, kumain na lang tayo, no? Para masaya tayo. Wala nang issue-issue. Okay? Oh, sa'yo yung pinakamalaki. Paamis, masarap to. Oh, sa'yo yung buto na to, oh. Busin mo to, ha? Pag ito. Nagustuhan niyo ba? Oh. Oh, kain na. Ikaw mo, masarap yan. Yan. Gusto niyo pa? Akin na. Gusto mo isa pa? Akin na. Meron pa. Mira, gusto mo? Pa. Sige lang. Kasi, unahin mo muna sila. Ikaw naman, huwag ka ng pikon. Okay na. Wala nang galit. Kasi, everybody happy. Ay, yung sa'yo. Kaya na. Ikaw, gusto mo? Si Lira ay para ring si Amihan. Wala silang pinag-iba ng kanyang ina. Hindi sila kailanman mahahawakan. Meron silang sariling paghawi ng kanilang landas. Hindi natin kailangan ang diwaning umahawi sa sariling daan, kundi isang tagapagmana na tapat na susunod sa kanyang tungkulin. Kailangan ng sapirong anak na kikilalanin nito. Rehab, yan ang iyong pamanang iiwan sa lahat ng iyong nasasakupan. Binawi sa akin ng batalang aking kaligayahan. Kung kaya't hayaan natin siya ang pumili kung sino ang babaeng magdadala ng pag-asa para sa Sapiro. Mahal naming Emre, dinggin mo ang panawagan ng sapirong lubos na matapat sa iyo. Ipadala mo ngayon din ang iyong basbas at pagpapala. Hayaan ang retre na yan ang maghanap ng babaeng itinakdang maging asawa at ina ng hari at tagapagmana ng Sapiro. Ang diwatang una niyang inibig. Ang dalawang engkantadong pinakamamahal ko, naging isang muli. At mula sa kanila ay umusbong muli ang pag-asa. Isa siyang diwaning taglay ang yumi at puso ng kanyang ina. At ang kagitingan at tapang ng ama. Nang isinilang si Armea, nilisan ni Alena ang trono ng Lireo. Upang italaga ang sarili bilang ina at asawa. Ang korona ng Lireo ay ipinasa sa paslit na isinilang mula sa aking abo, sa dugo at buhok ni Cassiopeia at Lyra. Sa kanyang pamumuno, lalong umunlad ang Lireo. Nagkaroon rin ng mahabang panahon ng katahimikan sa buong Encantadia. Ngunit ang Sapiro ay nalulunod pa rin sa lungkot, pagkat sa kabila ng pagkakaroon ng reyna at tagapagmana, hindi pa rin mapawi ang lumbay kay Ibrahim, lalo na sa kanyang pag-iisa. Sumusuko na po. Pagod na akong magpanggap.
na maging masaya. Lalo pat wala na dito ang tunay kong ligaya. Nagawa ko na ang lahat. Lumaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Namuno ako ng aking kaharian. At naranasan ko magmahal. Ngunit naranasan ko rin maiwan ang aking mga anak. Si Lira, si Armea, at kaya ni Elena na tunay na nagmahal sa akin. Ngunit ikinulong ko sa isang pagsasamang punong-puno ng kasinungalingan at pagpapanggap. Hindi ko na nakikilala ang aking sarili, mahal na Efren. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Inyo sanang hayaan na akin ang pakawalan ang lahat para muli kong makasama ang aking pinakamamahal. Hayaan mo ko nang sa dulo makamtan ko ang kapayapaan na aking inaasam. Amihan, handa na ako. Kamahalan, wala na siya. Ang Rama Ibrahim ay pumanaw na. Batid ko nga, Maika. Naibilita na sa akin ang red ring ito. Marahil ay mas maigi ng ganito, Maika. Sabagkat noon pa man, batid ko na may iba nang nagmamayari ng kanyang puso. Mahal sa akin. Foya, Prin, Devas, Ibaro. Ngayon, tuloy na siyang nakalaya, ang haring inibig ng walang hinihinging kapalit. Naway matagpuan na nila ni Amihan sa Devas ang walang hanggang ligaya at pag-ibig. Ako ang sumundo sa Iftre ni Ibrahim.
upang samahan siya patungong Devas. Sa Devas, kung saan ay muling pinagkaisa ang aming mga mundo. Ngunit ang hindi namin batid, sumalakay na noon si Mitena sa Encantadia. Hindi lamang buhay ang nauubos, hindi ang mga panaginip, mga pamana, ang pag-asang pinaghirapan ng mga nauna sa amin. Sino ka? Ang Lireo, na itinindig ng dugo at pananampalataya. Muling pinadugo sa ilalim ng pagpapanggap at kasinungalingan. Ang anak ng liwanag na nagdala ng bagong pag-asa sa Encantadia. Isinakripisyo ang sarili. Shedayang Nevar. Sheda Ido Panveda. Hindi mapapasayo ang Lireo. Alang-alang sulupaing minahal niya hanggang sa huli. Marami ang napaslang at nagbuwis ng buhay sa isang digmaang matagal hinintay. Ngunit hindi inakalang agad na darating. Ngunit ang pinakamasakit na kamatayan na aking nasaksihan mula sa Devas ay ang kamatayan ng dalawang anak na nanggaling sa aking sinapupunan at puso. Mahal na Emre, bakit pati ang anak namin? Bakit pati sila? Bakit yung inayaan mo patay si Nira at Mira? Ano? At sino pa ang babawiin niyo sa amin, mahal na Emre? Maging ang brilyante ni Alena na kay Mitena na! Bakit yung iniyaw mangyari to? Bakit pati ang brilyante at ang anak namin ni Ibrahim ang kailangan niyo isakripisyo? Walang sino man ang lampas sa takdang kapalaran. Ang pagpanaw ng kanilang mga katawan ay hindi katumbas ng pagkatalo. Bawat kaluluwang naglilingkod sa liwanag ay kailangang magdaan rin sa kadiliman. Sabihin mo sa amin, mahal na Emre, kung ikaw ay tunay na bathala, bakit mo hinayaang magdanas ng ganito ang buong Encantadia? Ipinagkakaloob ko sa inyo ngayon ang inyong pagluha, ngunit hindi ang inyong pangunawa. Hindi ang galit ng aming Diyos ang pinakamasakit, kundi ang katotohanan ng kaming mga magulang ang sasalubong sa iftre ni Mira at ng aming anak. Mira, ang mga anak ko. Ikaw yan. Mira, Dito namin. Naging masakit man ang inyong mga pagkamatay. Ngunit nagagalak ako
na nandito na kayo sa Devas. Teka lang, Devas. Lord, ba't hindi sa heaven? Hindi ka naman kasi talaga tao. Ang mga Iftre natin, dito talaga ang tahanan. Kira, Mina, patawarin niyo kami kung wala kami nagawa upang sa kinalawan kayo. Nay, ano ka ba? Masaya akong buo na tayo ulit. Bonus pa nga eh. Andito si Mira. Di ba? Talaga? At least buo tayo ulit. Habang kami masayang nagkita-kita, ang mundong aming iniwan ay mabilis ring nilalamon ng kadiliman. Isa pang reyna na aking pababagsakin. Napakalakas niya, Danaya! Tayo na! Verena! Iniwan ka na niya. Katapusan mo na. Wala na ang inyong mga pinuno at mga reyna. Kaya't magsiluhod na kayo at kilalanin ako bilang bagong hara. Ang buong Encantadia at Devas ay nananangis para sa pagkaalipin ng kanyang mga nilalang. Ang aking inatutuwa lamang ay nakatakas ang aking Ada at ang aking Apre, maging si Adamus. Yan, nakatakas na naman. Hanggang kailan lang sila makakatakas sa mga pasnayang yan, Tay? Lalong naagaw na nila lahat ng mga brilyante. Mahabaging Emre, kami nagsusumamo sa'yo. Inyo kaming pakinggan. Ako'y nakikiusap na muli nyo kaming harapin. Kayo'y aking pinagmamasdan. Ngunit hindi lahat ng sugat ay dapat agad lapatan ng lunas. Kailan niyo ito lulunasan, mahal na Emre? Kapag naubos na ang lahat ng nilalang sa Encantadia? O kaya nangamatay? Nasa bingit na ng pagkalipo ng buong Encantadia. Nasakop na ang lahat ng mga kaharian. Maliban na lamang sa Adamia. At anong laban nila sa ating mga bagong kaaway? Mahal na Emre, payagan niyo ho kaming bumaba muli sa Encantadia. Kami na lang ni Ibrahim ang haharap kay Mitena. Ang mundo ng mga nabubuhay, hindi na ninyo saklaw, Iftre ng Lireo. Hindi na kayo bahagi ng kanilang digmaan. Ipaubaya niyo sa inyong mga naiwan ang pagsagip sa Encantadia. Ngunit papaanong hindi saklaw, mahal na Emre? Mga katugo namin sila. Mga sakop namin sila. Mahal na Emre, ngayon sabihin mo sa akin, paano matitiis natin to? Wala na. Hindi kayo sinasagot ng Emre niyo. Pati siya din, i-deadman na din kayo. Shida, ito naman eh. Kung hindi niyo kami papayagan, mahal na Emre, kusa na lamang kaming aalis. Hindi niyo kami maaaring pigilan sa pagtulong namin sa aming mga nasasakupan. Tayo na, Ibrahim. Sasama po. Tayo. Kami. Ana. Mira. Lumindol? Pwedeng lumindol ka, Devas? Hindi ninyo sasalungatin ang aking nais at ang batas ng Devas sa mirang.
Bakit hindi gumagana yung kapangyarihan ko? Nais ba tayong saktan ng mahal na Emre? Ray! Sino ba'y parte rin ng Devas? Sila ang mga bulburong. Tagalagas na mga Iftre. Isinumpa sa kailaliman ng Balaak. Walang anyo, walang awa. Kung lilisanin ninyo ang Devas nang hindi ko pinahihintulutan, hahabulin kayo at darakpin ang mga halimaw na yan ng Balaak. At doon sa Balaak nila kayo dadalhin. Doon nila kayo ipipiit sa habang panahon. Kaya't hindi na kayo makababalik pa rito sa Devas. Wala namang crack sa floor eh. Feeling ko minamagic lang talaga tayo ni Emre. Gusto niya lang tayo takutin. Pinakita niya na ang kanyang parusa. Kahindik-hindik na buhay na walang hanggan sa Balaak. Narinig niyo din naman siguro si Emre. Baka kailangan na natin tanggapin. Wala na talaga tayong magagawa para tulungan ng mga nasa Encantadia. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung alam ko lang nalulusubin tayo ng mga bago natin mga kalaban. Hindi na sana ako humiling kay Emre na ako'y mamatay. Hiniling niyo kay Emre? Na mamatay kayo? Para magkasama kaming muli, anak. Hindi niyo naisip na ipatawag ako para magpaalam sa akin? Sabagay, sama-sama na tayo. Yay, happy family. Sama-sama tayong walang magawa sa mga naiwan natin. Nina. Please, Nay, Kay. Please lang. Huwag na kayong sasuway kay Emre. Huwag na kayong sumuway sa kanya, ha? Lalo ka na, Nay. Alam ko pasaway ka, gaya ka nila, Ashti. Pero batid mo na naman, di ba? Alam mo kung ano yung parusa pag napunta ka sa Balaak. Alam mo na. Please. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun. Natatakot lang ako malayo ulit sa inyo. Mira, wala kang dapat ikatakot. Baka may mabuting dahilan si Emre kung bakit niya hinahayaan na mangyari lahat ng to. Baka mas makabuting sundin na muna natin siya. Dati kaming tagapangalaga ng aming kaharian at brilyante. Tagapagligtas at tagapagtanggol ng bawat bayan sa Encantadia. Ngunit ngayon tila kaming mga bilanggo ng Devas. Habang nilalamon ng dilim ang mundo na aming pinag-alayan ng aming mga buhay, magagawa ko nga bang magtiwala sa kapalaran ng mga bagong itinakda? Gayong ang korona ng Lereo ay suot at hawak na ng kadilimang nagnakaw nito. Kaya nga bang pamunuan ng isang anak na may dugong tao ang pagliligtas sa Encantadia? Isang paslit na walang kamalay-malay sa bugnang nakaukit na sa kanyang dugo. Lumaki siyang malayo sa luho at sa mga brilyante. Malayo sa awit ng mga diwata. Isang dagtalan, ngunit itinadhanang higit pa roon. At kami, wala kaming magawa dito sa Devas kundi ang manood. Hanggang siya'y maging ganap na dalaga at mahayag sa kanya ang kanyang kapangyarihan.
Ngunit hanggang kailan kami maghihintay bago muling lumaya ang Encantadia? Hindi ko na kayang maghintay. Tatakas ako mula sa katahimikan ng Devas. Muli kong hahawakan ang aking bugna. Kahit pa ito'y bawal, kahit pa ako'y parusahan. Sapagkat ang katahimikan ay hindi laya at ang pagtakas ay pagsilang ng panibagong pag-asa. Ngunit sa ngayon, maghihintay na muna ako ng tamang pagkakataon at patuloy na manonood sa mga kaganapan sa Encantad. Lumayo kayo! Adamos! Iginagagalak kong makita kang muli, Adamus. Albe? Wala ito. Paghihilom din ng mga sugat na ito. Sarap mo. Kung noon, 100,000 piso ang pabuya ng munisipyo para sa tao makakapagturo kay Sangre. Ngayon, dinodoble ko na. 200,000 piso ang makakapagsabi kung nasaan ang Sangre o kung ano bang impormasyon tungkol sa kanya ay mababayaran agad-agad. Uy! Yes, sir. Malaki pa naman ang tiwala ko sa iyo, Lester. Papalpak ka rin pala. Gob, kilala mo ako magtrabaho. Parehong-pareho tayo. Ayoko rin ang natatalo. Pero, hindi talaga basta-basta yung Sangre na yun. Buwisit talaga ang Sangre niyan. Nasisira lahat ng mga plano ko. Katulad ba ng plinano mong pagdakawan ng bangko? Para makuha ang mga ebidensya ni Amo laban sa'yo. Yung ginagawa mo dito. Pinapunta ako ni Amo para pagsabihan kayong dalawa. Lalo ka na, Gob. Tigilan mo na yung mga gimmick mo. May pa bank robbery ka pa. Pakisabi kay Amo, wala akong kinalaman sa bank robbery na yan. Akala ko, hindi kinaagat ng aso ang kamay na nagpapakain sa kanya. Kinakalaban mo si Amo, Gob eh. Bakit ko naman gagawin yun? Bakit ko naman tataluhin si Amo? Magandang tanong, Gob. Alam mo kung anong ginagawa ni Amo sa mga taong kumakalaban sa kanya? Pakisabi kay Amo, I miss you.
Buwisit na sanggring yan. Kung hindi dahil sa kanya, nakaloob na dapat ngayon dito ang among yan. Tatandaan nyo, mahuhuli rin natin ang sanggring yan. Mark my words. Mas bibilis ang paghilom kung iinumin mo ito. Ano't naparito ka? Upang tumulong. Ilang beses ko ba kailangang ulitin ang mga nasabi ko sa'yo, Flamara? Sige na, ito'y makabubuti sa iyo. Darius. Hafiz ala Yashma, Dea. Tuning ang napakabuti mo. Napakalayo sa iyong hara. Dahil hindi ako sang-ayon sa pinakitang kalupitan ni Kera Mitena. Nagtagumpay na kami sa pagsakop ng Encantadia. Patid ko, na panahon na upang matutunan nating mga mini-ave at mga engkantado na mabuhay na mapayapa. Yan ay magaganap lamang sa iyong panagimpan. Sana yung engkantada na lamang siya. Bakit pa tayo bumalik dito? Wala lang nga siya dito, di ba? Malakas ang kutob ko na babalik siya sa lugar na ito. Bakit wala ng mga tao? Nasaan sila? Eh kasi nga, nagsasara ang tindahan pagkagabi, tsaka nagpapahinga din yung mga mortal. Pero, dapat may mga naiwan pa eh. Ay! Ayun sila oh! Hi boys! Aray! Ano pa naman? Aray naman! Uy, guys, tinan nyo. Doble na reward. Sino ba yung masman na yan? Ano ba yan, notorious criminal? Kaya nga, hindi ko nga maintindihan eh. Eh, di ba, tumulong lang naman siya sa atin, lalo na sa bebe mo? Oo nga. Correct. Tinulungan lang naman niya ako. Diyos ko po, kung hindi siya dumating, baka pinaglalamayan ako ng dahil sa buwisit na Victor na yan. Tama. Tama. At saka alam nyo, hindi siya kriminal. Tagapagtanggol natin siya. Oo. Di ba? Tagapagtanggol? Ang tinutukoy niyo ba yung babaeng nakipaglaban? Nasaan siya? Nagbalik ba siya rito? Kilala niyo, Ben? Hindi nga siya. Kaya pa ang buong Encantadia ngayong gabi, mahal na Kera. Tila sila'y nagalak sa iyong palaro sa Kolosari. Ngunit ikaw ba'y nagbabago na, Kera? Natutunaw na ba ang iyong puso para sa mga engkantado? Kaya ba hinayaan mo mabuhay si Adamus? Muli mo pang banggitin ang iyong winika. At titiyakin ko na ang buhay mo ang magtatapos ngayong gabi. Tawad mo, Nakera. Hindi ko nais na ikagalitin. Naguguluhan lamang ako kung bakit ang nayaan mo pa mabuhay ang isang alipin. Si Adamos ay nabubuhay lamang.
sapagkat nais ko pang masaksihan ang hangganan ng kanyang galing. Ngunit hindi na siya magtatagal. Dahil may binabalak ako para sa susunod niyang laban. Ano ang inyong nalalaman tungkol sa babaeng tagapagtanggol? Ay, ang formal mo naman magtanong, te. Miss, wala kaming alam. Pinag-uusapan lang namin yung pa-video announcement eh. Pa-video announcement? Hindi kita naunawaan. Video announcement, te. Ito, panoorin mo, super late ka na sa balita. Ito ang viral ngayon. Yan ang trending, ate. Yan ang trending. Bakit mo? Kung noon, 100,000 piso ang pabuya ng munisipyo para sa tao makakapagturo kay Sangre. Sangre? Ngayon, dinodoble ko na. Sino Sangre ang kanyang winiwika? At saan ko siya matatagpuan? Ay nako, miss. Inulit mo lang yung tanong ng Masman eh. Parang silang plakas. Ay, pa-Juliet naman si ate. Ako ba ay yung pinagtatawanan? Oy, miss, kalma lang. Easy lang, ha? Ay, te, ang bilis mo namang majupend. Majupend? Majupend. Ma-offend, masaktan, ma-hurt, as in ouch. Ganun. Kalma lang. Alam mo, kung ako sakali, kung ako may alam, kahit magkano pabuya pa ibigay ng kung sino man Poncio Pilato yan, hindi ko susumbong yan si Sangre, ha? Bakit ka mo? Yan ang tagapagtanggol natin. Yan ang ating bagong superhero, di ba? Correct! Siya ang ating bagong tagapagligtas at ang ating tunay na super hero! Teka. Teka, pare. Di ba siya yung nagtatanong tungkol sa Sangre nakaraan? Oo nga, no? Oo. Mukha ko. Ako nga. Hindi niya alam yung Sangre. Maaaring ang Sangre na tinutukoy nila at ang aking hadiah ay isa. Kaya tayo na, ipagpatuloy na natin ang paghanap sa kanya. Sakto ito. Miss, sino yung kinakausap mo dyan? At saka ano yung hadiah? Wala kayong pakialam, mga kwarta. Corporate! Tila napakaraming mortal ang naghahanap sa aking hadiah. Samantalang ako ay nag-iisa. Kaya't nais kong hingin ang inyong tulong. Nais kong matukoy niyo ang aking hadiah na kinikilala ng mga tao dito bilang si Sangre. Paano ba natin siya mahanap? Mga tao nga, hindi alam kung nasaan siya. Tapos, kami pang mga duwende na maliit na nilalang lamang. Nauunawaan ko ang iyong winiwika. Kaya't nais kong ipagbigay alam niyo sa mga iba pang elemento na naririto sa mundong ito ang aking paghahanap. Masusunod, mahal na Sangre. Gawin na natin! Enay! 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 Abisala, Espa. Paumanhin po mga kaibigan, kung nagambala namin ang inyong mga gabi. Ano ang mapaglilingkod namin sa inyo, kaibigang duwende? Yun nga, mga friendship. Kasi merong isang Sangre mula sa mundo ng Encantadia ay nandito at kailangan niya ng tulong natin. Kaya sana mapalaganap sa mga kagaya nating nilalang na meron silang importanteng pakay. Kerry, yung si Terena, yung isang Sangre, hinahanap niya yung pamangkin niya, yung anak ng kapatid niya na si Danaya, si Tera. Sa tulong ninyo, mas mapapabilis nating mahanap kung nasan talaga yung batang Sangre. Isipin na lang natin na isa itong karangalan na magsilbi sa isang mataas na nilalang ng Encantadia. Tapos nung nangyari sa warehouse, ito naman. Sa laki ng pabuya pa kay Sangre, sigurado maraming maengganyo patulan yun. Kaya kung doble na ang pabuya, kailangan mas mag-ingat ka pa dapat. Hamis, pagkatapos nung nangyari sa warehouse, tuto na ako. Kahit kailan hindi na ako magpapakampante. Tara. Mahal na Sangre. Tera, anong titingnan mo? Naalala kita. Ikaw yung nakausap ko dati.
Pera? Pera, may kailangan kang malaman. May naghahanap sa iyong kapwa mo, Sangre. Ang totoo mong pamilya. Totoo kong pamilya. Tay, masarap. Ubusin niyo lahat yan, ha? Para sa inyo talaga yan. Parang ang dami naman yata nito. Baka wala ka namang natirang pagkain sa bahay para kay Tera. Kamusta na nga pala siya? Ayos po siya, Tay. Ano lang, minsan, ewan ko kung bakit. Naninibago ako sa kanya. Madalas wala. Madalas lumalabas ngayon. Tsaka, pakiramdam ko may nililihim sa akin. Lakas mo naman maghinala, anak. Alam mo ba, ganun ka rin naman eh. Nung kasing edad mo yung apo ko. Siyempre, yung mga pagbabago. Nagdadalaga eh. Sana nga, Tay. Ayoko lang dumating yung panahon na hindi kami magkaintindihan, magkahiwalay patuloy kami. Yung tinatawag na gap. Hindi mangyayari yun. Pinalaki natin ng maayos at puno ng pagmamahal si Tera. Pero, alam mo ba, siguro, medyo masama nga isipin. Pero minsan, hinihiling ko na huwag na sanang bumalik yung mga totoo niyang magulang. Para bawiin siya sa atin. Hindi ko siguro kakayanin ang palungkutan pag nawala sa akin ang apo ko. Malabo na yun, Tay. Diba? Kahit paramdam, wala tayong napalaki na Teo. Kay Danaya, baka talagang kinalimutan na nila yung anak nila. O, baka patay na sila. Hindi ba sinabi ko sa'yo na isa kang nilalang na may mataas na katayuan sa mundo ng mga elemento? Hindi ko nga kasi naiintindihan yun eh. Hindi ka ba nagtataka sa taglay mong kapangyarihan? Ang kakayanan mong kumausap ng mga hayop at ng ibang elementong katulad ko. Hindi ka ordinaryong tao, Tera. Hindi, mali ka. Alam ko, nakaraniwang tao lang ako siguro. Siguro bukas lang yung third eye ko, kaya nakikita kita, kaya marami akong kakaibang mga Paano mo ipapaliwanag ang kapangyarihan mong mawala, ang kapangyarihan mong lumaban, at ang kapangyarihan mong gamutin ang sugat mo? Ang kapangyarihang ito ay hindi galing sa mundong to. Dahil hindi ka tao. Hindi ako tao? Ano ibig mong sabihin? Kung hindi ako tao, ano ako? Ikaw ay nabibilang sa mataas na uri ng engkantado. Isa kang diwata. Diwata? Oo. Isa kang diwata na nagmula sa lahi ng mga sangre. Katulad ng makapangyarihang diwata na naghahanap sa'yo. Teka, sino ba talagang kausap mo? Kinakabahan na ako sa'yo, ha? Kapre. Ha? Kapre?
Paano ako magiging isang diwata? Ako? Diwata? Akira mo ka ba akong diwata sa'yo? Kanina kapre, ngayon diwata. Tera, ano ba nangyayari sa'yo? Tera, mahirap ipaliwanag sa katulad mong engkanto na pinalaki ng mga tao. Maaaring si Perena, maipaliwanag niya sa'yo. At sino si Perena? Si Perena, ang kapatid ni Danaya. Si Danaya, ang tunay mong ina. Kilala mo siya? Dito ko lang nalaman ang pangalan niya. Pero sa tingin ko, ay nakasalubong ko na noon ang iyong ina. Hindi ko siya nakausap. Pero kung titingnan at babalikan, may naaamoy ako at nararamdaman na pagkakapareho niyo. Saan ko siya pwedeng puntahan? Gusto ko rin siya makita. Matagal na panahon na yun. At hindi ko na siya nakita muli. Pero si Perena, sigurado ako matutulungan ka niya. Bakit naman parang pinapaasa mo lang naman yata ako, kapre? Ang gulo-gulo. Tama na. Tama na. Tera! Oh, gising ka pa. Kinakamusta ka nga pala ng lolo mo? May lahat po ba akong diwata, nanay? Ano? Tera, gabi na. Pagod ako. Hindi ngayon ang tamang oras para magloko ka. Hindi po ako nagluloko. Nanay, ano pa ba yung totoong kwento tungkol sa mga magulang ko? Sino po ba sila? Saan po ba sila galing? Nasabi na namin ng Lolo Javier mo ang lahat ng alam naming katotohanan. Tatay mo si Teo, pinsan ko. Nanay mo si Danaya. Teka nga muna, bakit ba? Ano bang nangyayari, ha? Ha? Bakit bigla ka nagtatanong ngayon? Ngayon meron pang mga lahing diwatang nalalaman. Ano ba to? Kanino mo narinig yan? Sa kapre po. Sabi po nung kapre sa akin, meron daw po akong lahing diwata. Anak, hindi totoo ang mga kapre. Ay, totoo nga po. Totoo po na naiintindihan at nakakakita po ako ng mga kapre. Tulad po ng sinasabi ko sa inyo na naiintindihan ko po si Kaito pati si Hamham. Nanay, ayaw niyo po kasing maniwala sa akin. Sinasabi ko po sa inyo na meron po akong kapangyarihan. Tera, tama na. Tama na. Natatakot na ako eh. Bakit ka ba ganyan mag-isip? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? May naririnig ka hindi ko naririnig? Ano ba? Nag-iilusyon ka ba? Nanay, hindi po ako nag-iilusyon. Papatunayan ko po sa inyo. Tera! Ma, naniniwala po ba kayo sa kapre? Bakit? Anak, nakakulong ang tatay mo. Ha? Paano? Nung pag-arahin na daw siya, may namangga siyang sasakyan.
manggaling tricycle tapos may mga pasahero doon na nasaktan. Kasi yung isa nga daw critical eh. May nadamay pang kotse na. Ano gagawin natin, ah? Itong batang to, tinakasan pa ako. Tera! Tera! Huwag mo akong pinagloloko ng ganito! Tera! Anak! Saan ba nagsuot yun? Tera! Anak! Tera! Andiyan na si Tera! Sangre. Ako po ito. Ikaw si Sangre. Anong balita? Nahuli niyo na ba yung sangreng yon? Konting tiis na lang, Gob. Pinataasan na natin yung pabuya. Kaya sigurado may kakagat doon. Lalo na yung mga kapit sa patalim. Narinig ko na dati yan eh. Narinig ko na yan dati! Ang sabi ninyo, may kakanta kung magbibigay kayo ng pabuya. Eh nagbigay tayo ng reward. Wala pa rin yung sangreng yon. Ha? Wala! Ayan. Ayan. Ginagawa mo talaga eh, no? Ginaya mo yung costume ng sangreng yon para lang patunayan na may kapangyarihan ka. Paano ginawa yun? Ha? Nawala ka kaagad at nakapagbihis ka agad, ha? Bago magic ba yan? Pinapakita niyo sa akin? Nasaan mga kakuntsaba mo? Akiro! Dina! Lumabas kayo dyan! Nasaan sila? Ha? Kinaya mo ba talaga? Nandyan ba sila? Ano, may bagong magic ka na naman papakita sa akin? Tera, huwag mo akong pinagbibiro ng ganito! Anak! Nak! Ibaba mo yan. Delikado yan. Ibaba mo yan! Tera! Nawala yung sukat. May kapangyarihan ka nga. Totoo po ang sinabi ng kapre, nanay. May kapangyarihan po ako. Hindi po ako katulad ng mga karaniwang tao. Kaya nanay, totoo rin po kaya na may lahing diwata rin po ako. Rose, anak, hindi ko talaga gusto yung nangyari. Hindi ko sinasadya. Pinilit ko huminto. Hindi ko magat yung preno ng sasakyan. Ay, alam ko po. Alam ko na ikaw ang pinakamaingat na driver na kilala ko. Ako na nang gagawin natin. Pinagbabayad nila ang papa mo sa pinsala. Oo, hindi ko naman talaga. Nak, paano natin mababayaran yun? Walang-wala din tayo, no? Ikaw mo ng paraan. Rose. Ha? Putay, huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan. Pasensya ka na, wala rin talaga akong alam. Litong-lito rin ako.
Pero ikaw ba talaga si Sangre? Ako po si Sangre. Ay, hindi ko na alam nararamdaman ko. Pero sa kabilang banda, nakaka-proud. Kasi ang dami mong natulungan, ang dami mo pang tinutulungan, pati ako. Nailigtas mo ko dun sa palengke. Kaya lang, anak, mas nangibabaw sa akin yung takte. Lalo na at pinaghahanap ka. Hindi po yun ang iniisip ko ngayon, Nay. Ang gusto ko pong malaman ay yung tungkol sa totoong pagkatao ko. Tungkol po sa totoong pamilya ko. Wala po ba talaga kayong ibang naaalala, Nay? Baka naman po meron po kayong ibang alam. Wala. Wala na akong alam. Ang alam ko, alam kita. Mahal kita. Simula nung dumating ka sa buhay namin ng Lolo Javier mo, ikaw na ang bumuo sa pamilyang ito. Kulang pa ba? Importante pa bang malaman kung saan ka nang galing, anak? Wala na ang nanay at tatay mo. At hindi na natin malalaman pa ang mga sagot. Pwede ba nating malaman, Nay? Hinahanap daw ako ng Pirena. Kagaya niyan. Ano? Sino na namang Pirana yan? Sinong Pirana? Nanay, Pirena. Pirena, Nanay. Pirena ho yung pangalan niya. Sabi po sa akin ni Capre, si Pirena daw po, kapatid po siya ng nanay ko. At katulad daw po ni Nanay, isa din daw po yung makapangyarihan na diwata. Capre. Avisala, mahal na Sangre. Ano ang iyong pakay? Mahal na diwata. Alam ko ang kinaroroonan ng iyong hinahanap na Sangre. Si Tera. Ma'am, parang awa niyo na po talaga. Tulungan niyo po yung tatay ko. Matagal din po siya ng trabaho sa inyo. Matagal din po niyang nanilbihan bilang driver niyo. Nanilbihan? Bastards. Tagal na ko na siyang hindi tauhan. Isa pa, di ba asitsado na kayo? Meron na kayong van na pampasada kaya siya umalis dito sa kumpanya. Pala na talaga. Wala na po talaga ng ibang malapitan. Nakukulong po si tatay kapag hindi po kami nakapagbayad. Aksidente lang naman po siya, mga po. Wala siyang kasalanan. Tulungan niyo po kami, please. Hindi ko rin kasalanan. Humingi ka na lang ng tulong sa iba. Storbo ka lang dito. Nay. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Pag-isipan mo. Pag-usapan natin. Marami pang dapat pag-isipan, anak. Nay. Nay, huwag po kayong matakot. Kakausapin ko lang ho yung Pirena. Siyempre, nag-aalala nga ako. Baka mamaya mapano ka. Nanay, ako? Super Tera nga, di ba? Siyempre, kaya ko ipagtanggol yung sarili ko.
Nay. Huwag kang mag-alala. Mag-uusap lang po kami. Hayaan naman sana, Nay, na malaman ko kung saan talaga ako galing. Kung sino talaga ako. Oo, sige. Sige. Kaumiyak nga, Nay. I love you. I love you. Ano po yun, miss? Mahal na sangre, yan ang bahay ng iyong hadiah. Pasarte. Maarte. Hakatikim sa akin to. May kausap po ba kayo? Nasaan si Tera? Bakit mo siya hinahanap? Nais ko siyang makausap. Hirap po siya sa akin. Wala. Wala siya. Kala ko nga siya yung bumalik eh. Pero... Ano po ba yun? Sige na, sa'yo na to. Cairo? Teka. Nagawa mo dito? Wala. May inaantay lang ako. Ano mo, Cairo, napapansin ko parang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? Pwede mo sabihin sa akin na, Cairo, ah. Baka sakaling makatulong ako. Makinig kayo! Itinataas na ang pabuya para sa sino mang magtuturo kay Sangre! 300,000 piso! Malaking halaga ito! Ito ang kasagutan sa inyong mga problema at kahirapan! Kaya kung may alam kayo, magsalita na kayo! Gawin ng paraan. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan. Ayoko masira ang pamilya natin, Rose. Ikaw! May nalalaman ka ba kay Sangre? Bibigay ang pabuya! Sabihin mo lang nalalaman mo! Lahat to sa'yo na! Sabihin mo lang! Ano? May nalalaman ka? Wala akong alam. Malamang kahit sino dito.
Wala rin may alam kung sino talaga si Sangre. Kaya kung ako sa inyo, tabi niyo na po yung pera niyo. Sa mga natingin mo! May nalalaman ka ba tungkol kay Sangre? Kilala mo ba si Sangre? Wala po. Ikaw! May alam ka ba? Ikaw! May alam ka? Kayo! May alam kayo! Akiro, para sa tatay mo, nabalitaan namin dun sa terminal lang nangyari. Kaya ito. Ano to? May konting ambagan kaming mga kasama namin. Maliit lang yan pero sana makatulong. Maraming salamat po. Malaking bagay po ito para sa amin. O paano? Papasada pa ako. Salamat po. May nangyari ba kay Mang Martin? Naka-aksidente si tatay eh. Nakadetain siya ngayon. Ano? Ako ba ay iyong niloloko? Wari mo ba sa akin na isang mangmang at uto-uto? Hindi po. Walang kasinungalingan sa sinabi ko. Yung bahay na pinuntahan natin, doon po nakatira ang dalagang Sangre. Kung ganun, bakit hindi ko siya natagpuan? Saan siya nagpunta? Marahil siya po ay pumasok sa paaralan. Ate, excuse me. Uy, Sangre, excuse me daw oh. Ate, nagbibideo po kasi kami. Naharangan niya yung camera. Mga barka. Ang weird ni ate, no? Kaya nga, ulit na naman tayo sa umpisa. Hayaan mo sa Ay! Sorry! Pasensya na po, sorry po ah. Ano ba yung Sangre? Dahan-dahan naman. Sakit ah. Sheda! Dina po, hindi po Shena. Dina po. Batid kong ikaw ay taga rito sa paaralang ito. At mukhang maalam ka sa mga naririto. Tiyak kong matutukoy mo sa akin ang kinaroroonan ng aking hinahanap. Sabihin mo sa akin, nasan si Tera? Si Tera po? Ba't niyo po hinahanap yung kaibigan ko? Nais ko siyang makausap. Mahalagang bagay ang kailangan niyang malaman. Batid mo ba kang kinaroroonan niya ngayon? Grabe. Ako na usbit, ang lalim ng Tagalog. Maaari mo bang bigkasin mulit ang iyong winika? Sapagkat hindi ko ito narinig na mahusay. Ang ibig ko pong sabihin, siya po ay hindi pa dumarating. Ako po ay kanina pa na naghihintay at nagme-message sa kanya. Marahil ay mahuhuli lamang siya, sapagkat hindi niya po ugali ang lumisan sa kanyang klase. Kaya tayo po ay maghihintay lamang sa kanya rito. Pumarito po tayo, opo. Maupo po tayo, pumarito po tayo. Opo. Kayo po ay aking malugod na sasamahan. Kung sa iyong palagay ay siya'y darating, mas mabuti nga maghintay na lamang tayo dito. Opo. Maupo po tayo. Kawawa naman si Mang Martin. Pero alam ko yung pakiramdam. Nandun din sa loob si Lolo eh. Basta sana alam mo na nandito lang ako para sa'yo. Oo naman. Pero salamat ulit ah. Hindi mo ako nilaglag dun sa mga naghahanap kay Sangre. Kahit na malaki pala yung pangangailangan mo, nasa harap mo na yung solusyon kanina, hindi mo tinanggap. Salamat.
Tera, hindi ko magagawa yun sa'yo. Dami naman paraan para makahanap ng pere. Pero hindi ang ilaglag ang taong mahalaga sa akin. Eh, teka. Ikaw, ayos ka lang ba? Kasi bigla kang nagtatakbo ng isang gabi. Yung sinabi mo sa akin may kausap kang... Kapre? Ano ba daw sinabi niya sa'yo? May naghahanap sa yung kapwa mo, Sangre. Ang totoo mong pamilya. Nahanap na ako ng totoo kong pamilya. Totoong pamilya? Kahanga-hanga ang iyong pakipag-usap. Marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit naging magkaibigan kayo ni Tera. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Dina. Dina Bonevilla Roman. Dina Villa Roman. Napakahaba naman ang iyong pangalan. Ako naman si Hara Pirena, ang Ashti ni Tera. Ashtray? Ashti. Kapatid ko ang kanyang ina. Kapatid niyo po yung nanay ni Tera? Kung gusto ko makita ng tita ko, gusto ko rin siya makausap. Si Akiro, alam mo yung ang dami-dami ko ring tanong. Ang dami kong kakaibang kakayahan eh. Sigurado kang may kapre. Bakit hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Asus, para ka namang si nanay eh. Totoo na may kapre. Kaya nga, ang dami kong gustong itanong eh. Kapre? Kapre! Kapre, ako to, si Tera to! Naririnig mo ba ako? Nandito ako kasi kailangan ko yung tulong mo eh. Handa na ako makilala yung kamag-anak ko na Diwata. Hello? Hello? Kapre! Kapre, andito na ako. Handa na ako makinig. Sige na, pakita ka naman sa akin at kailangan ko ng tulong mo. Sorry na. Sorry na kung tumakbo ko nung huli, pero okay na, handa na ako makinig. Nandito na ako. Kailangan ko yung tulong mo. Please. Dina? Oh, Tera, nasan ka na? Kanina pa hinihintay ng Ashti. Basta ang kwento niya, kapatid raw siya ng nanay mo. So, tita mo. Tita ko? Si Pirena raw. Tera, maaari ko ba siyang makausap? Sige po. Tera! Balik Tera, narinig mo ba ako? Tera! Marito ka sa iyong paaralan. Ngayon din, kailangan natin magharap. Maghihintay ako. Enay! Naiintindihan mo ba? Tera! Tera, sumagot ka! Bakit hindi siya sumasagot sa akin? Tera! Ang sabi ko'y pumarito ka ngayon din! Paano ba ito? Tera? Wala. Ano? Ang apo ko si Sangre. Si Tera, superhero. Alam mo, kung totoo yung mga sinasabi ng mga kapre,
Siguro yun ang dahilan kung bakit mula ng pagkabata, kakaiba na si Tera. Pero, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga kwento mo eh. Ako rin, Tay. Hindi po talaga. Natatakot po ako. Oo. Nakakatakot nga. Lalo-lalo pa ngayon at pinapahanap na siya. Hindi lang po ako doon natatakot, Tay. Paano kung kunin nila si Tera? Kampante ako noon eh. Na hindi mangyayari. Kasi hindi naman bumabalik si Danaya. Ngayon, Tay, paano kung sumama siya ron? Hindi na natin makikita si Tera ko. Anak, tinuro ko kay Tera na walang ibang uuwian kundi ang pamilya. Pamilya niya tayo muna. Babalik at babalik siya sa atin. Kuya! Sakay pa rin. Manong! Kuya! Manong! Ano ba naman tayo? Nabot na tayo ng dilim dito. Wala pa rin tayo nakukuha ang tricycle. Uwi na kasi. Teka, gamitin mo yung powers mo to teleport. Ha? Oo. Paano ka? Sige na, susunod na lang ako. Pauna ka na para makausap mo na ang tita mo. Sigurado ka? Sigurado ako. Sige. May mga tao sa loob! May mga tao sa loob! May mga tao sa loob! Anak! Anak! Tanggalin mo! Tanggalin mo yung... Tanggalin mo yung... Ang seatbelt mo! Anak! Anak, tanggalin mo yung seatbelt mo! Tulong mo! Bakit? Hindi ba gumagana ang teleport mo? May nakangailangan ng tulong. Paano ang tita mo? Bakit? Ano naman ang inyong balak? Bitiwan niyo ako! Sheda! Tumigil na kayo! Lumayan niyo na siya! Focus niya! Saan niyo ako dadalhin? Adamos! Adamos! Ang galing mo! Tulong! 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 Anak, tanggalin mo, please! Tulong! Tulong! Anak, tanggalin
Hindi na. Hindi na. Esta secto! Po! Nasaan na si Tera? Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Gabi na sa inyong mundo. Ako'y naiinip na. Sandali lang po. Sigurado po ako na darating po siya. Teka lang po, wait lang po. Tawagan ko lang po ulit. Hey. Nakausap mo na ba siya muli? Hindi po siya sumasagot eh. Sana Krishna. Hindi ito maaari. Siya ang aking misyon. Siya lamang ang pumipigil sa akin upang makabalik ng Encantadia para makita muli ang aking anak. Habang ako'y naririto, lalo lamang nadadagdagan ang aking takot na marahil ay hindi ko na siya makita pang muli. Oh! Bakit ako muling naririto? Tapos na ang aking pakikipaglaban sa iyong mga mandirigma. Nais kong makitang muli ang iyong galing. Ngunit hindi na sa aking mandirigma. Ano ang iyong nais sabihin? Kung ikaw ay hindi kayang talunin ng aking kalahi, marahil ay sa iyong kauri lamang matatagpuan ang iyong katapat. Masusubukan kang muli, Adamus. Ngunit ngayon ang iyong makakalaban ay kapwa mo, Encantado. Ipasok ang mga Encantado! Kailanman ay hindi ako makikipagtunggali sa aking lahi. Ikaw na may pinakamasamang titig sa akin. Ikaw ang mapalad na magpapamalas ng iyong galing. Hedrick! Maawa kayo! Wala akong laban sa isang sangre katulad ni Adamus. Kapag tumanggi ka, ako mismo tutuldok sa buhay mo. Leia! Subukan mo sila sa loob! Subukan mo kuryente kayo! Ang galing ko! Sila! May bata doon! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Wala! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Sandre! Huwag kayong mahawak sa bakal! Kukuryente kayo! Kuryente! Anak! Tulong! Anak! Pilipin mo! Pilipin! Anak, please! Subukan mo tanggalin! Subukan mo! Anak, mami mo! Tanggalin mo, please! Subukan mo tanggalin! Subukan mo! Subukan mo! Wala! Wala mo! Sangre? Sangre! Ayaw mo matanggal! Tulong po! Tulong po! Ate Sangre!
Kang hawak. Hindi ko matanggal yung seatbelt ko. Sangre! Sangre! Mama! Iligtas mo na yan ako! Iwan mo na ako! Iwan nyo na ako dito! Iwan mo kita! Manang Sangre! Ano nangyayari? Tila naririto siya. Kailangan natin makalabas dito. Paano tayo makakalabas dito? Palaki na ng palaki yung apoy! Ay, yung mag-ina! Ay! Mga kasapi, isang panawagan mula kina Sangre Adamus, Sangre Flamara at Soldarius. Nais silang makatakas mula sa piitan at kailangan nila ang ating tulong. Anak, alam mo, nalulungkot ako kasi sasama ka ng tita mo. Pero matatanggap namin, anak, kaya namin tanggapin na iiwan mo kami ng lolo Javier mo. Mahal na mahal ko po kayo. Matutulungan ako ng aking kambaldiwa upang mahanap ang aking hadiah. Avisala, ano ang iyong pakay bagong hara ng Encantadia? Sino ang makapangyarihang nilalang? Walang lalabis sa iyong kapangyarihan. Ikaw pa ay nagsisinungaling sa akin! Sagot! Lalong sumisikat si Sangre. Walang dapat ibang tinitingalang bayani sa Distrito 6. Magse-celebrate tayo, sabi ni Go! Mabuhay si Go! Sergio! Ultra Adamus. Henry! Hoy! Pigilan niyo yan! Teka, pwede ba kita makausap? May importante lang sasabihin.